Dear Papa Dudot, isang pinagpalang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakatutok sa Barangay Love Stories number 1. Hayaan niyo po akong itago ko ang totoo kong pangalan sa Tessa, 26 years old at taga Cavite, pero sa kasalukuyang panahon ay nakatira dito sa Quezon City sa isang apartment. Isa po akong nurse graduate at sa kasalukuyang panahon ay nagtatrabaho sa isang clinic dito sa Quezon City. Umuwi ako ng Cavite sa weekends at dito naman sa Quezon City sa tuwing araw ng mga trabaho. Sa umpisa ay mahirap sa akin ang mawalay sa piling ng aking mga magulang. Pero sa kung papaano kong piniling tumira ng malayo ay akin pong mababanggit mamaya sa pagpapatuloy ng aking kwento. Kung sa pisikal na itsura ay marami ang nagsasabi sa akin na may kamukha daw akong artista. Sa liit ng aking mukha ay hawig ko daw si Bea Binene. At masasabi kong may pagkakahawig nga kaming dalawa. Isa pa ay gusto ko naman yon dahil paborito ko siya. Kaya kailangan kong panatiliin ang maging pitit. Ang aking pangangatawan nang sa ganon ay manatili kaming magkamukha. Mahilig kasi akong kumain ng kung ano-ano dahil na rin sa hilig ko sa gimmick at pagsama-sama sa mga lakad ng aking mga kaibigan. Pasalamat na lang ako na hindi naman ako tumataba. Kahit pa mahilig akong kumain, natural din ang pagiging sexy ko ayon yan sa aking mga kaibigan at maging mga nanliligaw. Pinanganak ako sa isang maayos na pamilya. Hindi naman kami mayamang mayaman pero masasabi kong nakakaluwag ang aming pamumuhay. Dahilan upang kahit papaano ay makapili kami ng kursong gugustuhin naming magkakapatid. Ang kuya namin ay kumuha ng kursong nursing at sa kasalukuyan ay nasa Europe na at doon nagtatrabaho. Iyon din ang isa sa mga dahilan upang kunin ko ang kursong nursing. Nang sa wakas ay makasunod din ako sa kuya ko sa Europe at doon ipursu ang aking career. Yun nga lang ay hindi ko naman nakalain na magiging pasaway pala ako. Ang puso ko at iibig ng todo at yun ang magiging balakid sa aking pag-alis papunta ng ibang bansa. Sa pagiging estudyante ko noon ng nursing ay halos maging bantay sarado ako noon sa aking mga magulang. Nariyan na paulit-ulit pa noon ang nagiging paalaala sa akin ng aking mga magulang. Hindi ko gustong ginagabi ka sa school anak ha. Kapag gagabihin ka i-text mo lang si mami para masundo kita sa school mo. Yan pa ang madalas na paalaala sa akin ni Papa noon upang maprotektahan daw ako sa mga masasama. Alam kong concern lang sa akin ang mga parents ko. Pero naisip ko ding nagiging OA din sila sa trato nila sa akin. Ang lapit lang kasi ng bahay namin mula sa eskwelahan para sunduin pa ako ni Papa. Gayon din na marami din akong mga classmate na kapitbahay lang din namin. Kapag ganun si Papa ay hindi na lang ako magsasalita upang makaiwas sa pakikipagtalo ko sa kanya. Pakiramdam ko noon ay preso ako ng aking mga magulang at kailangan na bawat galaw at kilos ay nakikita ng aking mga magulang. Tuloy ay mas lalo akong nag-iisip na magrebelde at gumawa ng bawal dahil dito. Hanggang sa makilala ko si Miggy, ang una kong manliligaw. Ka-schoolmate ko si Miggy Papa Dudot. Kung sa itsura talagang gwapo si Miggy. Lahat ng mga babae na liligawan niya ay siguradong kikiligin dahil na rin sa kanyang angking kagwapuhan. Kahit bata pa siya ay malakas ang kanyang karisma na kahit mga higher year ay nababalitaan kong nagkakagusto rin sa kanya. Tahimik lang si Miggy at sa katangiang yon ko siya labis na nagustuhan. Hindi man siya pala salita pero ma-appreciate mo naman kung paano kanya mahalin sa paraan ng pagtrato niya. Napaka-gentleman niya. Yung tipong kapag kasama mo si Miggy ay hindi mo kailangan magdala ng bag dahil siya mismo ang magdadala niyan para sa'yo. Ako na ang magdadala ng mga projects mo, Tessa. Naku, nakakaya naman sa'yo, Miggy. Parang mas nakakahiya yata na makita ng tao na magkasama tayo pero yung mga mabibigat mong mga projects ikaw pa rin ang may dala. Sabi ni Miggy kasunod ng malakas na tawa na naming dalawa. Sa ganoong paraan ni Miggy niya ako nahuhuli at napapaibig. Simpleng banat ng pagiging gentleman at pagiging consistent sa panliligaw ay nai-inlove na ako sa kanya. Lumipas ang ilang linggo ng panunuyo sa akin ni Miggy. Walang araw din siyang pinapalya sa pagdalaw sa akin at pagsama. Pakiramdam ko tuloy ay prinsesa ako sa kung papaano niya ako itrato.
Hanggang sa isang beses ay tahasa na ang kanyang ginawang pagtatapat ng kanyang nararamdaman. Tessa, matagal-tagal na rin ang panahon na pinaramdam ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Kung may pag-asa sana ako sa iyo na maging tayo. Sana malaman ko. Seryosong pagtatapat noon sa akin ni Miggy. Bakit? Napapagod ka na ba sa panliligaw mo sa akin? Hindi naman sa ganun pero syempre gusto ko lang malaman kung hanggang saan na ako sa puso mo. Basta kung hanggang saan mo kayang tiisin, Miggy. Konting tiis na lang. Sa pagkakataon na halikan kita sa pisngi, ibig sabihin nun sinasagot na kita. Sa totoo lang Papa Dudot ay gusto ko nang sagutin si Miggy noon pero hindi ko pa rin ginagawa yon. Gusto ko kasing makatiyak kung hanggang saan siya na kayang tiisin ang panliligaw niya at isa pa ay siyang kauna-unahan kong magiging boyfriend kung sakasakali. Kaya gusto ko ring makatiyak at makasigurado na mahal niya ako bago ko siya sagutin. Araw ng linggo tinext ko si Miggy na sunduin niya ako sa bahay. Alam na noon ni mama ko tungkol sa mga panliligaw sa akin ni Miggy at wala naman siyang masamang reaksyon tungkol dito. Pero syempre, hindi pa rin mawawala ang pag-aalala niya kung sakasakaling makikipag-boyfriend ako. Anak, wala naman siguro magiging problema sa amin ng papa mo ang boyfriend na yan. Basta ang mahalaga ay kilala namin ang lalaking magiging boyfriend mo at kailangan alam mo din ang mga limitations niyong dalawa ha. Kapag gano'n na nagpapaalala si mama sa akin ay ngingiti na lang ako sa kanya at magsasabing, Mama, wala pa po akong boyfriend, manliligaw pa lang po. Sa tamang oras sa napag-usapang tagpuan ay nagkita kaming dalawa ni Miggy. Naamoy ko pa ang mabango niyang kulon at napangiti pa ako noong makita ko ang dala niyang mga roses. Walang kasing pula ang mga roses na yon at lalo pa ako napangiti nang iabot niya sa akin ito at sa kanyang pagkakasmile ay lumabas agad ang malalim niyang dimple. Salamat Miggy ha, alam mo talaga kung ano magpapangiti sa akin. Sabi ko habang inaamoy ang bulaklak na inabot sa akin ni Miggy. Tayo na sa loob ng simbahan. Sa loob ng simbahan ay taimtim pa kami noong nakinig ng misa ng pare. Tungkol sa panliligaw ang naging tema ng paring nagsesermo noon. At bagamat nakakahiya dahil sa pool sa amin dalawa ang tema ng misa ay natapos pa rin namin ang buong pagsisimba. Wala naman daw masamang umibig basta umiibig sa tamang tao at handa kayong dalawa sa mga responsibilidad na kaakibat ng pakikipag-relasyon ninyo. Paglabas namin noon ng simbahan habang naglalakad kami ay nakita kong naging seryoso ang mga naging kilos ni Miggy. Hanggang sa magsalita siya. Tessa, hindi na ako nagmamadali sa pakikipagrelasyon sa'yo. Kung kailan ka handa ay saka na lang. Ayaw kong pilitin ka kung hindi mo pa gustong makipag-boyfriend sa akin. Seryoso at mahabang pagpapaliwanag noon ni Miggy. Pero imbes na salita ang sabihin ko sa kanya ay wala akong ibang sinabi kundi ang paghalik ko sa kanyang pisngi ang ginawa ko. Natigilan si Miggy sapagkat yun din ang senyales na sinasagot ko na siya sa kanyang panliligaw. Mga 3 segundo pa nga yata bago nakagalaw si Miggy matapos ng halik kong yun sa kanya. Uy Miggy, okay ka lang ba? May kasamang pagpisil pa noon ng pisngi niya habang kinukumusta ko siya. Ha? Hindi lang kasi ako makapaniwala na tayong dalawa na Nakangiti nang sabi noon ni Miggy habang nakatingin sa akin. Sa pagkakataong iyon Papa Dudot ay doon ko nakitang natauhan si Miggy. Agad niya rin akong niyakap ng mahigpit at nagpasalamat sa umano'y tiwalang pinagkaloob ko sa kanya. Iyon na Papa Dudot ang masasabi kong isa sa mga pinakamasayang alaala ng buhay ko. Ang maging kauna-unahang boyfriend, si Miggy. Hindi ako nagkamali sa pagsagot kay Miggy. Ipinaramdam naman niya sa akin kung gaano niya ako kamahal lalo na sa mga panahong magkasama kaming dalawa. Sa tuwing lalabas kaming dalawa ay wala siyang kasing sweet o PDA sa kanyang tunay na nararamdaman. Bagamat mga bata pa kami ay todo ang kanyang sweetness. To the point na minsang ako na mismo ang naiilang. Pero ganun siya ka-sweet at hindi ko na mababago sa kanya ang kanyang pagiging sweet. Kailangan ko lang siyang paalalahanan pa kung minsan na hindi lahat ng lugar ay pwede kaming maging PDA, lalo na kapag naka-uniforme pa kaming dalawa.
Masaya naman kaming dalawa, Papa Dudot. Nasasanay na rin ako na nariyan lagi sa tabi ko si Miggy, lalo na sa mga oras na kailangan ko siya. Higit pa sa pagiging boyfriend si Miggy, kundi naging kaibigan ko din siya na maaasahan. Pero hindi ko akalain na magiging marupok kaming dalawa. Isang beses magkasama kami sa tapat ng simbahan na magkahawak pa ang aming mga kamay. Sweet na sweet kaming dalawa habang naglalakad palabas ng simbahan. Nariyang humalik pa siya sa pisngi ko at ako naman ay humalik sa pisngi niya. Nang isang pamilyar na boses ng lalaki ang aking narinig sa likuran namin ni Miggy. "Tessa, bumitaw ka sa kanya." Isang seryoso at malaking boses ng isang lalaki ang aking narinig. At tama ako sa aking naging hinala. Hindi ako nagkamali. Sa paglingon ko ay nakita ko si Papa. Ang nasa likuran at halos mamula ko noon sa aking pagkakagulat. Hindi ko kasi napagandaan ang tagpong iyon. Hinawakan pa ni Papa ang kamay ko noon para makabitaw sa pagkakahawak nito kay Miggy. "Hoy lalaki, hindi ko pinalaki ang anak ko para landiin mo lang sa kalsada ha. Kung manliligaw ka sa anak ko, magpakilala ka sa bahay. Hindi yung sakali kayo nagliligawan." Mahabang paglilitaan niya pa ni Papa noon. Wala na lang akong nagawa kundi ang umiyak ng umiyak dahil na rin sa labis na pagkakagulat at pagkakapahiya sa mga pangyayari. Hindi ko din kasi akalain na hahantong sa ganito na maiiskandalo pala kaming dalawa ni Miggy. Dahil si Papa ang makakahuli sa aming dalawa. Nakita kong umiiyak si Mama noon sa loob ng aming kotse. Ayon kay Mama, matagal na rin palang minamanmanang kaming dalawa ni Miggy ni Papa. At hindi daw nito nagugustuhan kung papaano ang pagiging PDA sa akin ni Miggy. Walang delikadesa. Hindi ba niya kayang magpunta sa bahay para makipagkilala sa amin ng mama mo? Pagbubulyaw pa ni Papa noon habang nagmamaneho palayo sa plaza. Nakita ko na lang na dinadaanan namin na nakayuko si Miggy sa kalsada. At kahit na hindi magsalita si Miggy, alam ko na labis siyang naapektuhan at nalulungkot sa mga pangyayari. Gusto kong bumaba ng kotse, Papa Dudot, at gusto kong ipaliwanag sa kanya na okay lang ang lahat at mahal ko pa rin siya pero hindi ko magawa yon. Mabilis pa ang ginawang pagharurot ni Papa noon sa kotseng minamaneho niya nang daanan namin si Miggy sa kalye. Tanda ng labis na galit ni Papa sa mga nakita niya. Matapos ng insidenteng yon sa amin ni Miggy sa plaza ay kinausap ko pa si Mama tungkol sa totoong estado namin ni Miggy. Pero huli na ang lahat dahil hindi daw boto si Papa kay Miggy at hindi ko gugustuhin ang pwedeng gawin ni Papa kay Miggy sakaling mahuli daw niya kaming magkasama. Pero Mama, kaming dalawa na ni Miggy. Pwede ko na lang ba siyang isama dito sa bahay para makilala siya ni Papa? Mas lalong hindi magugustuhan ni Papa mo kapag nalaman niyang kayo na pala. Hindi niya kasi gusto na sakali ka niligawan ni Miggy, anak. Sana maintindihan mo si Papa mo. Naluluhan na sabi sa akin ni Mama noon. Hindi ko siya maintindihan, Mama. Mahal ko si Miggy at magpapakilala naman kaming dalawa. Pero hinusgahan niyo agad kaming dalawa. Sana man lang ay binigyan niyo kami ng panahon para patunayan ang sarili namin. Mula sa usapang yon, Papa Dudot, ay wala na rin paraan para magbago ang desisyon ni Papa. Trinasfer niya ako ng eskwelahan noon upang malayo umano sa lalaking nanliligaw sa akin. To cut it short ay tuluyan kaming nagkahiwalay ni Miggy. Masakit man sa puso ko ang magkahiwalay kaming dalawa ay wala akong magagawa noon. Masyado pa akong bata at hindi ko kayang suwayin ang mga magulang ko sa kanilang gustong mangyari. Lalo na kay Papa. Bata siya sa aming tahanan at siya ang masusunod sa magiging buhay ko. Ang mag-aral ng malayo sa una kong boyfriend na si Miggy. Labis kong dinamdam ang paghihiwalay naming dalawa ni Miggy. Kahit cellphone noon ay binawi sa akin ni Papa, 1 taon pa bago nila muli akong pagbigyan na magkaroon ng cellphone. Kung hindi ko pa sinabi na kailangan ko ito sa pag-aaral ko at sa tuwing emergency at gagabihin ako sa pag-uwi. At matagal ding panahon bago ko naibalik ang tiwala ng mga magulang ko tungkol sa hindi ko muna muling pakikipag-boyfriend. Basta naging busy na lang ako noon sa pag-aaral ko ng kursong nursing. Yun ay upang makalimot sa naging sama ng loob ko sa paghihiwalay naming dalawa ni Miggy. Bukod sa pag-aaral ng mainam ay nakatulong din sa akin upang makalimot sa aking problema sa puso
ang pagkakaroon ng mga bagong kaibigan. May mga bagong kaibigang maaasahan lalo na sa mga panahong nagre-recover ako noon sa aking pakikipaghiwalay. Si Andrew, Kathy at si Christy ang mga naging kaibigan ko. Si Andrew, GF niya si Kathy, samantalang si Christy naman ay maganda naman siya pero masyadong pihikan sa lalaki, kaya no BF since birth. Kaya madalas din noon ang ginagawa sa aming pagyayaya ng magsyotang si Andrew at Kathy sa gimmick para daw umano magka-love life kami. Pero ako lang itong madalas na tumatanggi. Sinasabi ko lang na busy ako sa pag-review ko kahit na ang totoo ay natatakot lang akong mawala muli ang tiwala sa akin ni Mama at ni Papa. Next time na lang mga friends, hinihintay ko na kasi ang sundo ko Dadaanan daw ako ni Papa dahil malapit lang sila Mama sa school. Madalas na excuse ko noon sa tuwing magyaya ang mga barkada ko para gumimik. 2 linggo bago ang school foundation namin. At bilang foundation week ay nag-request sa amin noon ng class advisor namin para ma-assign sa gagawing pag-aayos ng isang booth na manggagaling sa aming department. Madugo ang proseso ng foundation week dahil kailangan naming umuwi ng late lalo na at malapit na rin ang aming presentation. Hanggang sa doon na rin nagawa ng paraan ng mga kaibigan ko na mapilit akong lumabas na kasama sila. Wala naman tayong masamang gagawin friend Kakain lang tayo sa labas at after that, uwi na rin tayo ng sabay-sabay. Pagkukumbinsi pa sa akin ni Kathy noon at bilang pinagtulungan nga ako ng mga kaibigan ko ay wala na rin akong nagawa kundi ang pumayag sa kanilang pag-anyaya na kumain muna sa labas bago umuwi ng bahay. Total ay maaga pa naman kesa sa mga dating uwi ko yon kaya hindi rin ako mahihirapang magpaliwanag sa bahay kung bakit ako ginabi ng uwi. Sasabihin ko lang sa kanila na galing ulit ako sa paghahanda sa aming nalalapit na foundation week. Sa loob ng bar na aming napuntahan ay laking gulat ko na mayroon na palang nakahandang table para sa aming grupo. Madalas daw kasi doon ang magjowang Kathy at Andrew kaya nasabihan na nila ng maaga ang mga waiter at ng nasabing bar at swerteng nasa unahang table pa kami nakapwesto, malapit sa unang banda na magpe-perform. Bagamat madilim ang paligid ay naka-adapt na rin noon ang aking mga mata para malinaw ko na rin makita ang mga tao sa loob ng resto bar. Marami sa mga nasa loob ang mga tulad namin ay bata pa lang din ang edad at ang iba sa kanila ay grupo ng mga magkakaibigan o mga nagde-date. Kita ko yun mula sa kanilang mga kinakaupuan. Sa pagbukas ng malakas na speaker ay isang lalaking may mahabang buhok na may tattoo sa braso ang nakita ko. Kita ko rin sa itsura niya ang pagiging anak mayaman dahil sa ganda ng forma at kutis niya. Lumapit na rin siya sa stage upang bumate sa mga nagsipagdatingan na mga customer. Good evening everyone! Let's enjoy the party tonight. Sabay ng pagpapakilala niya ng kanilang banda. Doon na rin siya nagsimulang gumitara at tumugtog na rin ang kanyang mga kabanda. Sa unang stroke ng kanyang gitara ay isang pamilyar na kanta agad ang aking naalala. Yun ang theme song namin ng ex kong si Miggy. Hindi ko alam papadudod kung matutuwa ako o maiinis sa narinig ko sapagkat ang taong pilit ko nang kinakalimutan ay muli ko na namang naalala dahil sa bandang tutugtog ng aming theme song. Matapos ng pagtugtog na yon ng banda ay hindi ko din napigilan pa ang mapapahid ng mamunting luha sa aking mga mata. Ayaw kong mapansin yon ng aking mga kasama sa bar kaya ginawa ko na lang ang pagpupunas ng aking luha sa anggulong hindi nila ako mapapansin. Pero sa inaakala kong walang makakapansin ay doon ako nagkamali papadudot dahil nakatingin pala sa akin si Marvin, ang bokalista ng banda. Marami pong salamat for joining us tonight. Simula pa lang po tayo pero it seems that marami na sa atin ang affected sa simula pa lang ng mga kanta namin. Pagbabanggit ni Marvin sa mikropono habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam papadudot pero labis akong napahiya sa pangyayaring yon. Hindi ko kasi akalain na mararamdaman pala niya na apektado ako sa kanta niya. Mula tuloy sa una hanggang sa huling kanta ng first set nila ay malulungkot na love songs ang kinanta niya. Naaaminin kong labis ko namang kinabagabag dahil para akong ginigisa habang napapakinggan ang mga ito. Ibang klase ang performance level ng banda ni Marvin. Maganda ang kanilang pagkakatugtog sa lahat halos ng kanta at lalo na ang kanyang pagkakakanta. Pusong-puso o baka pakiramdam ko lang yon dahil ako ay super affected sa mga naririnig ko. Noong umpisa parang gusto ko nang umiyak pero in-enjoy ko na lang lahat ng mga kanta dahil nagsimula na rin silang kumanta ng mga bagong hit songs.
Sa pagtatapos ng unang set ay nakita ko pa siya na nakatingin sa table namin ng aking mga kaklase. At laking gulat ko nang lumapit pa siya sa amin. Akala ko noon ay naglakas ng loob lang siya para makipagkilala sa amin, pero nang nakalapit na siya ay agad naman siyang kinamayan ni Andrew. Magkakilala pala silang dalawa. Guys, si Marvin nga pala mayaman yan at saka chick boy. Natatawang pagpapakilala sa kanya ni Andrew. Nako, baka maniwala sila ha. Kahit ano sa mga sinasabi niya hindi po totoo. Lalagyan ko na lang ng totoo. Sa Quezon City ako nakabase. Tumutugtog lang kami dito every Fridays. Habang sinasabi niya ito ay nakatingin pa siya sa akin. Sabay ng paglalahad ng kanyang palad. Natigilan pa yata ako ng 3 segundo bago ko abutin ang kanyang kamay na nakalahad na para makipagkilala. Tessa, sabi ko sa kanya. Marvin is my name. Nice to meet you, Tessa. Ganun din ang ginawa niya kay Christy, nakipagkamay din samantalang si Kathy at Andrew ay kilala na siya. Sana magstay pa kayo ng matagal, simula pa lang kami. May 2 set pa kami kahit sana second set matapos nyo ang performance namin. Mukhang mahilig kayo sa mga love songs. Tanong sa akin ni Marvin. Hindi naman, may naalala lang ako sa unang kanta mo Team song ko yan dati. Sabi ko sa kanya habang nakalapit ang mukha ko sa tenga niya para magkarinigan kaming dalawa. So wala na kayo, sagot naman sa akin ni Marvin. Yun ba? Matagal na yon. Long time ago, baka hindi na nga niya ako kilala at hindi na rin niya ako naaalala. So hindi mo na rin siya naaalala? Konti. Pero ikaw kasi pinaalala mo pa, kinanta mo yung theme song namin. Sabay tawa namin dalawa. Hindi ko alam Papa Dudot na yun pala ang magiging simula ng isang pagkakaibigan sa pagitan namin dalawa. Hindi naman ako mahilig sa nightlife. Ako nga yung klase ng tao na pagkatapos ng school ay diretso na ako sa bahay. Pero dahil naging kaibigan ko na rin si Marvin ay madalas na sumasama na rin ako sa kanila sa mga kung saan sila may gig. Hanggang sa hindi nagtagal, ang dati kong pagsama-sama sa mga gig nila bilang kaibigan ay mauuwi pala sa mas malalim pang dahilan para suportahan ko siya sa kanyang mga tugtog. Niligawan ako ni Marvin Papa Dudot at hindi nagtagal ay naging kami na ring dalawa. Katwiran ko noon ay malaki na ako, alam ko nang ginagawa ko at hindi ko gustong pahirapan at pigilan pa ang sarili ko sa mga bagay na alam kong magiging masaya ko. Bukas ang naging relasyon namin sa mga kaibigan namin dalawa ni Marvin pero hindi sa lahat ng tao. Kailangan naming mag-ingat na dalawa. Unang-una sa mga parents ko dahil alam kong malaking gulo ito sakaling malaman nila na nakikipagrelasyon ako ang unika iha nila sa isang gwapo at may asawa ng bokalista ng banda. Oo Papa Dudot, may asawa na si Marvin pero hindi sila nagsasama. Matagal na silang hiwalay ng babaeng pinakasalan niya. Dala lang ng kabataan niya yon kung papaano siya nakapag-asawa agad. Nagtanan daw silang dalawa at parang walang makapagpahiwalay sa kanilang dalawa ay nagpakasal na rin sila. Pero maghihiwalay din pala sila dahil sa hindi nila masyadong pagkakasundo. Ang huli niyang balita sa babae ay may bago na daw itong boyfriend at wala siyang pakialam dito. Huli lang kitang nakilala pero ikaw ang gusto kong pakasalan, Tessa. Napapangiti naman ako sa tuwing sinasabi sa akin ni Marvin yon. Palibhasa kasi ay in love ako sa kanya at talagang sweet siya sa akin. Kaya todo ako sa pagkakakilig sa tuwing sinasabi niya sa akin yon. Simula na rin yon ang aming OJT. Nagkataon naman na na-assign ako sa ospital na malapit sa bahay ni Marvin. Kaya naman madalas na doon ako tumutuloy bago at pagkatapos ng aking duty sa ospital. Habang may namamagitan sa amin dalawa ni Marvin ay walang kaalam-alam naman ng aking mga magulang. Mahal na mahal ko si Marvin, Papa Dudot. Lahat ay gagawin ko, huwag lang kaming magkahiwalay. Kahit pa maging number 1 fan niya ako ay gagawin ko. Kaya naman halos tumira na ako sa kanya at magsama kami sa araw-araw sa lahat ng mga gig niya. At kahit pa maging number 2 niya dahil may asawa na siya. Kahit pa puyat ako sa duty sa ospital ay magpupuyat muli ako para sa gig niya. Mahal na mahal ko si Marvin at lahat ay gagawin ko para sa kanya, makita ko lang siyang masaya. Kaya nga nang hingin din niya sa akin ang sarili ko ay pinagpaubaya ko din sa kanya. Kabang-kaba ako noon, Papa Dudot, pero naging komportable naman ako sa kanya na siya ang kapartner ko noon. Alam na alam niya ang gagawin niya at huling-huli niya ang kiliti ko. Kinakabahan pa ako noong una
Pero sa paglaon ay naging komportable na rin ako sa kanya sa kanyang ginagawa. Mahal na mahal ko si Marvin, Papa Dudot. Kaya lahat ay gagawin ko para lang sa kanya. Hindi nagtagal ay hindi lang yon ang hiningi sa akin ni Marvin. Ayon sa kanya ay gusto raw niya na magsama na kaming dalawa at hindi na raw siya kontento sa pagdalaw-dalaw ko lang sa kanya sa apartment. Alam kong malabo ang hinihingi niya sa akin pero hindi ko sa kanya inalis ang pwedeng mangyari yon. Bagkos ay sinabi ko na lang sa kanya na gagawin ko ng paraan na magsama na kami. Ganon pala talaga kapag mahal mo ang isang tao. Ayaw mong mare-reject ang gusto niyang mangyari. Hindi ko kasi gusto na magkaroon pa kami ng hindi pagkakaunawaan dahil lang sa kahilingan niya na hindi ko mapagbigyan. Basta baby, gagawa ko ng paraan para makalipat na ako sa'yo. Sasabihin ko sa bahay na nahihirapan na ako sa layo ng travel ko sa duty at sa bahay namin. Kaya mag-rent na lang ako dito sa malapit sa inyo. Kahit na ang totoo sa'yo na ako titira. Natatawang sabi ko pa noon kay Marvin. Sana sa pinakamabilis na oras baby. Sagot naman niya sa akin sa seryosong mukha niya. Dahil sa pagpapaliwanag ko kay mama sa sitwasyon ko at dahil sa pagkukunwari kong laging madaling araw ang tapos ng duty ko ay doon ko naman nakumbinsi ang mga magulang ko para pumayag sila na magrent ako ng apartment. Si mama pa nga noon na naghatid sa akin at ng ilang mga gamit ko sa apartment namin ni Marvin. Sinabi ko na lang na babae ang mga makakasama ko sa apartment kahit na saang totoo ay kaming dalawa lang ni Marvin ang titira doon na para ng mag-asawa. Nakayakap pa sa akin ng mahigpit si mama noon nang paalis na siya pabalik ng bahay matapos naming maibaba ang mga kaunting gamit ko sa apartment. Anak, mag-iingat ka dito ha. Huwag kang makikipag-away sa mga kasama mo sa bahay. Hindi na katulad ng dati na wala kang ibang pinakikisamahan sa atin. Dito lahat sila, ikaw ang makikisama. Uuwi ka sa atin weekly para sa allowance mo. Nakayakap sa akin si mama ng mahigpit habang pinagpapaalalahanan niya ako ng mga gagawin ko. Naiiyak pa ako noon sa pagkakahiwalay niya sa pagkakayakap sa akin. Noon lang din kasi nag-sink in sa utak ko na maghihiwalay kami ng 2 linggo bago ko pa siya muling makita. Pag alis ni mama ay wala naman akong ginawa noon kundi ang magligpit muna ng aking mga gamit. Nang isang katok ang marinig ko sa ibaba. Alam kong si Marvin yon. At tulad ng inaasahan ko ay siya ang dumating at nakangiti siya sa akin. Welcome baby! Mag-asawa na tayo, dito ka na sa akin titira. Sabay yakap niya sa akin. Hindi ko alam pero nang yakapin niya ako ay hindi ganun ako ka-excited o kasing saya ng inaakala ko ang mararamdaman ko. Bagkos ay naisip ko ang mukha ng mga magulang ko. Nakukonsensya ako sa mga nangyari na kailangan ko pang magsinungaling sa kanila. Mapagbigyan ko lang ang lalaking minamahal ko. Basta ang alam ko sa sarili ko, kailangan kong mag-ingat na hindi ako mabuntis ni Marvin. Kailangan ako makatapos ng pag-aaral para sa mga magulang ko. Pero kinagabihan ay hindi pa rin ako nakapagpigil. Nanggigil din ako kay Marvin ng gabing iyon nang may mangyari sa aming dalawa. Bagay na hindi ko akalain na magagawa ko ang tumira at umasta na asawa ng isang lalaking alam kong may asawa na rin. Naging abala din ako noon sa aking pag-duty kaya naman agad ko rin pinaalam sa mga magulang ko na hindi ako makakauwi sa unang linggo ng dapat sanang pag-uwi ko sa amin. Katetext ko pa lang noon kay mama nang malobat ang sipi ko kaya naman hindi rin ako sigurado kung nasend ko ang mensahe kay mama. Sa ospital naman ay wala naman akong kaparehong unit ng cellphone kaya nanatili akong lobat hanggang sa kinabukasan ng madaling araw. Hanggang sa makauwi na ako sa apartment. Dinatnan ko na rin noon si Marvin na mahimbing na natutulog at nakainom siya. Halata sa amoy ng katawan niya, bagay na hindi rin naman bago sa akin. 8:00 ng umaga nang isang katok ang narinig ko sa ibaba ng apartment. Napamulat ako noon at agad-agad na nagising ang diwa ko nang makita kong wala sa tabi ko si Marvin. Sumilip pa ako noon sa hagdanan para silipin kung naroon si Marvin at huli na ang lahat bago ko siya pigilang huwag buksan ang pintuan ng apartment. Singliwanag ng sinag ng araw na pumasok sa aming sala ang mukha ng babaeng nakita ko at gulat na gulat sa lalaking nakita niyang nagbukas ng pinto.
Nakahubad pa noon si Marvin at suot lamang ang shorts at nakita ko ang panlalaki ng mata ni mama na hindi ako ang nagbukas ng pinto para sa kanya kung hindi isang lalaki. Naalala ko ang huling mensahe na pinadala ko kay mama. Marahil ay siya na lang ang nakaisip na dumalaw sa akin. Dahil nga sa hindi ako makakauwi sa amin para sa allowance ko, pero huli na bago ko naisip na pwede niya akong dalawin sa apartment. At walang kaalam-alam si Marvin na mama ko ang nasa harapan niya. Agad-agad na pumasok si mama sa apartment diretso sa kwarto ko. Nakita niyang bagong gising din ako sa isang magulong kwarto na alam niyang pinagsaluhan lang namin ni Marvin. Iyak nang iyak si mama noon sa aking harapan at hindi na siya nakapagsalita pa. Alam ko na na-disappoint ko si mama sa mga pangyayari at alam na niya kung ano ang totoong kwento sa amin ni Marvin. Mama, sorry. Boyfriend ko po si Marvin. Yun lang ang nasabi ko noon kay mama pero walang kasing lakas na sampalang binigay niya sa akin na halos magpagising sa buong diwa ko. Para akong nagising lalo sa isang bangungot na nagkakatotoo at wala na akong lusot para maiayos. Kunin mo na lahat ng gamit mo. Sasama ka sa akin ngayon din. Hindi ko pinangarap na magkaroon ng anak na nagbabahay-bahayan lang. Hindi naman kita pipigilan anak kaya lang magsabi ka sa amin ng totoo. Huwag din ngayon na nag-aaral ka pa lang. At Diyos ko, sino ba yung lalaki na sinasamahan mo, mukhang adik? Naging mabilis ang 30 minuto para magligpit ako ng lahat ng gamit ko at maisakay lahat sa kotse ni mama. Galit na galit pa rin siya sa loob ng sasakyan. Sino yung lalaking yun? Masungit na pagtatanong ni mama sa akin. Si Marvin po. Umiiyak na sabi ko kay mama. Mama, baka malaman ni papa. Talagang malalaman niya. Kaya ngayon pa lang sabihin mo na sa akin lahat ng totoo dahil malalaman din naman ng papa mo. Boyfriend ko po siya. May asawa na po siya pero hindi naman sila nagsasama. Kaya ikaw ang umaastang asawa. Pasigaw na sabi sa akin ni mama noon. Noong ko lang din nakita na ganon kagalit si mama. At hindi ko gugustuhin na makita siyang ganong muli. Hanggang sa bahay ay hindi na nagbago ang timpla ni mama. Nalaman na rin ni papa ang lahat pero ang inaakala kong mas malalagot ako kay papa ay hindi nangyari. Wala siyang ginawa kundi kalmahin lang si mama. Pero hindi ganon kadali yon. Iyak pa rin siya ng iyak at ayon kay papa ay masyado silang na-disappoint sa akin. Hindi nagustuhan ni mama mo ang pagsisinungaling mo sa kanya. Siya pa naman ang lahat ang nag-asikaso sa paglipat mo tapos silolokohin mo lang pala kami sa pangalawang pagkakataon anak. Seryoso at nakatulalang sabi ni papa noon sa akin. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. Wala kahit na anong katwiran at salita pa ang lumabas sa bibig ko. Pinili ko na ring manahimik na lang dahil sa ang totoo ay wala naman talaga akong dapat pang ipangatwiran sa mga nasaksihan ni mama. Totoo lahat ng kanyang mga nakita at totoo din na ako ang may malinaw na kasalanan sa lahat ng mga nangyari. Maging si papa, hindi man siya magsalita tungkol sa mga nangyari sa akin ay alam ko na nagtatampo din siya sa akin. Nagpapasalamat na lang ako na hindi na lang niya ako masyadong ginisa sa mga pangyayari dahil baka hindi ko na kayanin pa kung sakasakali. Samantala sinubok pa ni Marvin na kausapin ako at pinabalik niya ako sa apartment. Pinaliwanag ko naman sa kanya ang lagay ko sa bahay, lalo na ang pagtatanap po sa akin ng mga magulang ko. Pero hindi niya nagustuhan ang mga ginawa kong paliwanag. Ayon kay Marvin, binabaliwala ko daw siya sa mga nangyari at na nangangahulugan daw na hindi ko siya mahal. Marvin, mahal kita. Pero sana naman unawain mo din ang lagay ko ngayon sa mga magulang ko. Hindi pwede na hayaan ko na lang na magtampo sa akin ang parents ko. Pagpapaliwanag ko sa kanya sa text pero imbes na intindihin niya ako ay hindi ko akalain na mumurahin pa niya ako. At pagbabantaan sa text ng hiwalayan. Aaminin ko, kinapikon ko ang mga nabasa ko sa text galing kay Marvin. At dahil sa galit ko na rin sa kanya, sa kanyang pagiging selfish at immature sa mga pangyayari ay hinamon ko na lang siya ng hiwalayan. Masakit ang desisyong yon, Papa Dudot, para sa akin. Pero dala na rin ng galit ko at inis sa kanya ay nagawa ko siyang tawagan at patulan sa hamon niyang hiwalayan.
3 araw ako halos na nagkulong sa kwarto ko dahil na rin sa labis kong kahihiyan sa mga magulang ko at sa mga pangyayari. Idagdag mo pa ang pagkamiss ko kay Marvin. Mahal na mahal ko man siya, Papa Dudut, at nabaliw ako sa pag-ibig sa kanya ay kailangan ko na rin siyang pakawalan. Dahil na rin sa hiya ko sa mga magulang ko at alam ko din naman sa sarili ko na wala nang kahihinatnan ng lahat. Lalo na kapag nalaman ng papa ko na may asawa na si Marvin. Buti na lang at hindi pa sinasabi ni Mama. Doon ay lalabas ang baho ng aming maling relasyon na ako ay isang kabit lamang ni Marvin. Isang araw gamit ang cellphone ay nagawa ko pang makipag-usap kay Marvin. Sorry Marvin sa mga nangyari pero hindi na kita mapagbibigyan sa gusto mong sumama ako sa iyo. Akala ko ba mahal mo ko? Malakas na tono ng pagtatanong sa akin ni Marvin sa CP. Marvin, mahal na mahal kita. Hindi pa ba sapat na sumama ako sa iyo noon kahit na nagsinungaling ako sa mga magulang ko nagawa ko din yon? Mapatunayan lang sa iyo na mahal kita, Marvin? Wala nang naging sagot pa si Marvin sa huling mga sinabi ko sa kanya. Narinig ko na lang ang katahimikan mula sa kanya at isang malalim na hinga at pagkatapos nun ay binaba na rin niya ang sipi niya. Doon ako labis na nasaktan, Papa Dudut. Naisip ko na sana man lang ay maunawaan ni Marvin na ang lahat ng mga gusot na napagdaanan ko alang-alang lang sa kanya pero hindi nangyari yon. Pakiramdam ko tuloy ay naging selfish siya sa akin na sarili lang niya ang iniisip niya. Lahat pakabig sa kanya at wala man lang balik sa akin. Bakit nga ba ako nakikipag-BF? Para maging masaya, hindi ba? Pero hindi sumang-ayon ang lahat sa amin sa simula pa lang. Kaya wala itong naidulot na saya sa akin kundi ang kalungkutan lang at pasakit na hindi ko na kaya. Nakita ko na lang ang sarili ko isang beses sa harap ng salamin. Nakatingin sa malungkot kong mukha at namumutla kong balat. Ni hindi ka man lang maarawan, Tessa. Sabi ko sa sarili ko. Hanggang kailan ka ganito? Habol na tanong ko para sa sarili ko. Kinabukasan simula na ulit ako sa pagbabalik eskwela. Doon ko muling nakita ang mga kaklase ko at mga kaibigan. Alam na rin nila Kathy, Christine at Andrew ang nangyari sa akin at isa kasi sila sa mga una kong napagsabihan sa text tungkol sa nangyari. Pero imbis na ipakita ko sa kanila na malungkot ako ay ngiti ang sukli ko sa seryosong tingin nila sa akin. Sorry Tessa ha, hindi ko man lang namin nadamayan sa mga panahong kailangan mo kami. Sabi pa sa akin ni Kathy. Okay na ako, understood na yon na hindi ka pwedeng magpakita kay Mama. Malalaman nila na may isa pa akong sipi na nagagamit to text you all. Kinuha din kasi sa akin ang sipi ko nung nagkabukingan eh. Sa pagpasok namin sa classroom ay nakakagulat na mayroong kaming mga bagong mukhang nakita sa klase. May mga bago pala kaming kaklase sa subject. Doon ko nakita ang isang pamilyar na mukha sa akin, Papa Dudut. Kamukha to ng kaklase ko noong elementarya. Pero nakakahiya naman kung magtatanong ako tapos yung pala hindi naman. Kaya minabuti ko na lang na manahimik na lang sa isang tabi kaysa makipagkwentuhan sa mga bago naming kaklase. Pero matapos ang unang subject namin ay isang malaking boses ng lalaki ang narinig ko mula sa likuran ko. Tessa? Is that you? Kanina ko pang tinitignan kung kilala kita. Paglingon ko ay hindi ako nagkamali sa iniisip ko. Si Kenneth ang lalaking bumati sa akin. Kaklase ko si Kenneth noong elementary pa lamang ako at aaminin ko, Papa Dudut, na naging crush ko pa nga siya noon. Hindi lang kami nabigyan ng pagkakataon na maging close noon dahil sa pagiging sakitin ni Kenneth. Noong bata pa siya ay gwapo na. Patpatin nga lang at labas-pasok sa ospital kaya naman hindi nagtagal ay nag-transfer na rin siya sa ibang eskwelahan para daw mas lalong maalagaan dahil kalapit ng bagong school niya ang bahay nila. Kenneth, ikaw nga ba yan? Hindi ko na kasi siya halos makilala dahil na rin sa laki ng pagbabago sa kanyang itsura. Ang dating patpatin ngayon ay machong-macho na at mas lalong lumabas ang kagwapuhan niya sa suot niya na puting-puting uniforme sa nursing. Nalaman ko din sa usapan namin na malaki ang tsansang magsabay na rin kami sa duty sa ospital kung sakasakali. Nursing din kasi siya na nag-transfer sa school namin. Sa totoo lang, Papa Dudut,
Aaminin ko na natutuwa ako sa kanya at sa pangyayari. Hindi ko kasi akalain na sa tinagal ng panahon ay muli kaming magkikita. Dahil na rin sa gusto raw niya umanong maging komportable sa bago niyang school, yun ang naging dahilan upang maging close kaming dalawa. Halos oras-oras na kami magkasama noon at ako pa ang madalas na magpakilala sa kanya sa lahat. Ang lagi kong sinasabi sa mga tao na best friend ko siya noong elementary at kapag gano'n ay ngingiti naman siya sa akin. Naging maayos ang takbo ng aming friendship, Papa Dudut. At mga kabarangay, nakatagpo ako ng bagong kasama na magpapadama sa akin ng pag-aalaga at concern. Iba din kasi yung lagi kang may kasama para makalimutan mo ang problema. Hanggang sa dumating sa point na nasasanay na ako na kasama ko siya. Malambing si Kenneth, maasikaso at mararamdaman mo naman ang sinseridad ng isang tao sa mga kilos at gawa niya. At yon ang tunay kong naramdaman sa kanya. Ibang klase si Kenneth. Salamat Kenneth ha. Lagi mo ko sinasamahan sa duty. Kahit pa tapos ka na hinihintay mo pa ako. Alam mo naman kasi na masaya ako kapag magkasama tayo. Isa pa gusto ko din na safe ka sa mga lakad mo. Sabi ko noon kay Kenneth. Noon naman Papa Dudut ay bigla akong natahimik. Ramdam ko din na namula ang buong mukha ko sa mga pangyayari. Alam mo yung kinikilig ka pero pinipigilan mo ang nararamdaman mo. Hanggang sa hindi nagtagal ay nagparamdam na ng tuluyan sa akin si Kenneth ng kanyang pag-ibig. Ayaw ko mang aminin pero gusto ko ang mga bagay na ginagawa niya sa akin. Dahil din dito ay unti-unti ko nang nalimutan ang mga nauna kong problema. Lalo na ang masalimuot na nangyari sa amin ni Marvin. Pero ganun pa man ay malungkot pa rin ako dahil sa hindi pa rin kami nag-uusap ni Mama. Naging matamlay sa akin si Mama na para bang pinadarama talaga niya sa akin na hindi pa rin siya nakaka-move on sa ginawa kong kasalanan sa kanila ni Papa. Aminado naman ako sa sarili ko na may kasalanan ako at kailangan kong bumawi sa mga parents ko. Kaya nga pinagbubuti ko na noon ang pag-aaral ko. At gustuhin ko mang makipag-boyfriend muli ay hindi ko naman magawa dahil sa walang basbas ng aking mga magulang. Yun nga lang, hindi ko din talagang magawang humingi ng sorry sa mga magulang ko. Hindi dahil sa hindi ko maamin na kasalanan ko kundi nahihiya ako sa kanila. Isang araw umuwi ako ng maaga dahil sa cancellation ng aming klase. Malakas kasi noon ang buhos ng ulan. Humahangos pa nga ako noon pagpasok ko sa loob ng bahay at nakita ko si Mama na abala sa kusina. Nagluluto siya noon ng paborito kong sopas. Ayaw ko na sana na mapansin pa niya ako sa paglalakad, papasok ng bahay pero hindi ko na napigilan pa dahil sa pag-uubo ko noon. Nakita ko rin na napansin ako ni Mama dahil na rin sa pag-ubo ko. Nang bigla na lang siya sa aking ngumiti. Papa Dudut, doon ako nakaramdam ng pagiging guilty. Iba yung kahit may kasalanan ako sa kanya pero nagagawa pa rin niya akong tignan na may ngiti. Simbolo na walang magulang na kayang tiisin ang kanyang anak. Noon na rin ako lubos na nasaktan sa pangyayari at naging sensero sa aking paglapit sa kanya. Mama, sorry po. Kasalanan ko po. Walang kasing sarap Papa Dudut ang pakiramdam na mayakap akong muli ng aking ina. Matagal na panahon din na hindi mo lang kami nakapag-usap at namimiss ko talaga yung mayakap ko siya ng mahigpit. At walang kasing sarap yun, ang yakap ng pagpapatawad. Dati akala ko noon na hindi na kami magkakausap pa ng aking ina. Pero tama nga ang kasabihan na walang magulang na titiisin ang kanilang mga anak. At yon ang muli kong napatunayan sa nangyaring ito na ako ay muling pinatawad ng mga parents ko. Samantala naging vocal din ako sa kanila sa mga nangyayari sa buhay ko tulad ng mga taong sinasamahan ko. Ma at pa, sana wag po kayong magagalit kasi meron po sa aking nagpaparamdam na gusto raw po niya ako pero malinaw naman po ang sinabi ko sa kanya na kailangan makilala ko muna siya at mag-aaral muna ako ng mabuti. Pagtatapat ko noon sa mga magulang ko tungkol sa panliligaw sa akin ni Kenneth. Tama anak, huwag kang mag-alala, hindi naman kami magagalit sa iyo eh. Isa pa, hindi mo kasalanan na nagmana ka sa kagandahan ng mama mo.
Iyon naman ang magiliw na sagot sa akin ni Papa noon. Tama sila. Mas mainam na nagsasabi ng totoo sa mga magulang nang sa ganon ay mapabuti ang lagay mo dahil andyan sila upang itama ang mga maaaring maging pagkakamali mo. Kaya naman alam ko na rin na mas mainam kung hindi ako sa school o kalsada liligawan ni Kenneth, kundi sa aming tahanan. Doon ay mas tamang lugar upang tumanggap na manliligaw, upang makilala din siya ng mga magulang ko. Noong umpisa ay nahiya pa si Kenneth sa unang dalaw niya sa bahay namin, pero kalaunan ay naging komportable naman siya sa bahay. Naging mabuti rin kasi ang pinakita sa kanya nila Mama at Papa. Yun ay dahil naging magiliw din naman si Kenneth sa aking mga magulang. Isang araw, Papa Dudut, hindi ko akalain na mauulit muli ang isang pangyayari noong bata pa lamang ako sa unang boyfriend ko. Tessa, hindi naman sa minabadali kita ha, pero gusto ko sanang kumustahin ang lagay ko sa'yo. Okay pa ba ako sa panliligaw ko sa'yo? Bakit? Suko ka na ba? Sabihin mo lang sa akin. Napapangiti ko namang sabi kay Kenneth noon. Hindi naman sa ganun pero… Pero ano? Sige, ganito na lang ha. Kapag hinalikan kita sa pisngi mo, ibig sabihin sinasagot na kita noon. At kung kailan, malalaman natin kung ititigil mo muna ang pagkakarera mo. Akala mo hindi nakakarating sa akin na madalas ka daw na sumasali sa racing sa madaling araw? Ayaw ko yon para sa'yo. Masyadong delikado at ayaw kitang mapahamak. Kaya kung talagang gusto mong maging tayo, ngayon pa lang ay itigil mo na yon para sagutin na kita. Madaling lumipas ang ilang buwan at doon ko na rin napagtanto ang nararamdaman kong kakaiba para kay Kenneth. Alam ko sa sarili ko na mahal ko na rin siya at dapat unayan na rin niya na nagbago siya. Nakita kong hindi rin siya nagkakarera. Isa sa mga tanging pumipigil na lang sa akin na makipagrelasyon sa kanya. Kung magulang ko naman ang tatanungin, Ma at Papa, salamat sa pagpayag na maging BF ko na si Kenneth ha. Anak, alam namin na sa pagkakataong ito ay hindi mo kami bibiguin ng papa mo at kilala namin si Kenneth. Mabait siyang bata. Mahinahon na sagot sa akin ni Mama. At dahil may basbas na ng aking mga magulang, isang sorpresa na lang kay Kenneth ang araw na sasagutin ko na siya. Tessa, salamat ha kasi kahit na kailan na hindi mo pinaramdam sa akin na wala akong pag-asa sa'yo. So kahit di na kita sagutin, okay na pala sa'yo ang ganitong status eh. Biro ko naman kay Kenneth noon. Ha? Hindi naman sa ganun, syempre gusto ko pa rin na sagutin mo ko. Natatawang sagot naman ni Kenneth sa akin. Pero bago pa siya matapos sa paghalakhak ay… Noon ay hinalikan ko na siya sa pisngi niya. Dahilan para matigilan siya noon sa kanyang pagtawa. Tessa? Ibig sabihin ba niyan, sinasagot mo na ako? Bakit? Ano bang usapan natin? Hindi ba kapag hinalikan kita sa pisngi mo meaning sinasagot na kita? Mag-iisang taon na panliligaw ang ginagawa ni Kenneth sa akin bago ko siya naging boyfriend. Kaya naman masasabi kong nasubok na ang kalidad ng pag-ibig sa akin ni Kenneth. Kaya't marapat lamang nasagutin ko na siya, Papa Dudut. Naging maganda at maaliwalas ang pag-ibig na pinadama sa akin ni Kenneth, Papa Dudut. Proud na proud siya sa lahat na ako ang girlfriend niya at naging consistent din siya sa kanyang pagpaparamdam sa akin ang kanyang pagmamahal. Kahit pa nga madalas na maarte ako ay hindi naman niya ako pinapatulan. Kaya naman wala na akong ibang mahihiling pa sa isang boyfriend sapagkat lahat ng katangian na hinahanap ko ay na kay Kenneth na. Hanggang isang madaling araw, katatapos lang noon ang duty ko sa ospital. Isang unknown number ang nakita ko naka 5 missed call na pala sa cellphone ko. Tatawagan ko na sana ang numero pero bago pa ako makapag-redial ay nauna na siyang tumawag muli. Hanggang isang pamilyar na boses ang narinig ko. Kaklase namin ang nasa kabilang linya, nakabada rin ni Kenneth sa ospital na pinagjujutihan niya. Tessa, kanina pa kitang tinatawagan. May importante lang akong sasabihin sa'yo. Si Kenneth kasi, kailangan nating puntahan. Bakit? Hindi ba dapat magkasama kayong dalawa? Oo nga, kanina lang pero ngayon Nasa punerarya si Kenneth.
Sorry Tessa ha. Si Kenneth, wala na siya. Ha? Anong nangyari? Nagmamadali na akong pumunta sa punerarya na sinasabi sa akin ng best friend ni Kenneth. Doon ay nakita kong umiiyak ang mama at papa ni Kenneth. Ayon sa mga saksi ay nakipagkarera daw si Kenneth matapos niyang makapag-duty noon sa ospital. Kaya pala hindi siya sumasagot sa tawag ko noon dahil naka-off na ang CP niya at ayaw niyang malaman kung ano ang gagawin niya. Sa loob ng funerarya, magtatanghali noon nang ibuburol na ang labi ni Kenneth. Suot ko pa rin ang uniforme ko sa duty at wala pa akong tulog. Nang nagsimula na silang ilabas ang kabaong ni Kenneth ay dahan-dahang ko na itong nilapitan. Mahal? Kenneth? Bakit mo ko iniwan? Ngayon lang ako nakatagpo ng katulad mo tapos iniwan mo naman kaagad ako. Hindi ko alam papadudot kung papaano ako tatahan. Pero isang yakap mula sa mama ni Kenneth ang natanggap ko na kahit papaano ay nagpaginhawa sa aking nararamdaman. Hindi naging madali sa akin ang matanggap na tuluyan na akong iniwan ni Kenneth. Mas mahabang panahon pa nga ang nariyan siya sa tabi ko sa status na kaibigan kesa boyfriend. Pakiramdam ko tuloy ay naging unfair ako sa kanya. Sana pala ay noon pa lang ay sinagot ko na siya. Pero salamat sa mga payo sa akin ng mga parents ni Kenneth at ng mga magulang ko ay natutunan ko nang tanggapin naman ang lahat. Nasa maayos na lagay na si Kenneth at alam kong nariyan lang siya para bantayan ako. Tulad ng dati pa niyang ginagawa sa akin. Ang mahalaga ay ipagpapatuloy ko ang pag-aalaga sa kanyang kabaitan at pagmamahal niya sa akin. Hindi man siya ang laan sa akin sa lupa, marahil sa langit, kami ang nakatadhana. Sa ngayon papadudot ay hindi ko naman sinasarhan ang puso ko na magmahal muli. Pero mananatili sa puso ko ang pag-ibig at pagmamahal sa akin ni Kenneth. Ang inyong kabarangay, Tessa. Maraming salamat kay Tessa sa pagbabahagi ng iyong barangay love stories. Tama ka, you need to move on. Kailangan mong ipagpatuloy ang buhay mo. Hindi natatapos ang buhay ng isang tao kung iniwan na siya ng taong mahal niya. Kailangan mo pa rin maging masaya at magpatuloy para sa iyo at sa mga taong nabubuhay at nagmamahal din sa iyo. Nariyan ang mga kaibigan mo, lalong-lalo na ang mga magulang mo na malulungkot kapag nagdusa ka. Naniniwala ako na tama ka. Hindi man sa lupa kayo maging, marahil sa langit kayo ang nakatadhana. Bata ka pa, Tessa, marami ka pang makikilala na magiging dahilan para bigyan mo ng sayang muli ang iyong buhay. Hanggang sa muli mga kabarangay, ako po si Papa Dudot nagpapasalamat sa inyo sa inyong pagtangkilik sa Barangay Love Stories. Mag-email sa bls971@yahoo.com. Mag-komento rin sa ating pong fanpage Barangay Love Stories. Mag-text Papa Dudot space ang inyong mensahe at ipadala sa 4627. Maaari din kayo mag-follow sa aking Twitter account at Papa Dudot para sa mga updates ng ating episode. At marami din pong salamat sa mga tumatangkilik at nanonood sa inyong papa sa Love Hotline ng GMA News TV 11. Inyong napakinggan ang totoong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories.